Bubuksan na po natin ngayong umaga ang ikalabindalawang karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan. Sa pamamagitan ng kapang ipinagkaloob sa akin ng Republika ng Pilipinas bilang pangalawang punong bayan ay binubuksan na po natin ang ating karaniwang pagpupulong. Inaatasan po natin ang ating ginagalang na Konsel Nestor Patawe na mamuno sa ating panalangin. Magandang umaga po sa ating at damin po natin ang presensya po ng ating Panginoon. Lord, maraming salamat po sa buhay na pinagkaloob mo sa bawat amin. Salamat po sa lahat ng biyaya at papala. Patapos po sa aming nagpang pagkakasala at pagkukulang po sa inyo at sa aming kapwa. Lord, maraming salamat po sa gabay, proteksyon na sana tapos na ang aming kalbaryo at kinakakutan sa buong mundo. Muli kami ay humihiling sa inyo na sana magbalik na ang ating sila at normal nating pamumuhay. Nawa patnubayan mo po ang aming pagpupulong sa araw na ito mula at po at matapos. At ang lahat ng aming pagkakataon at itin po na ay naayon po sa iyong kagustuhan. Ayan. Po, nagdalangin sa ngalan po ng Diyos. Marami pong salamat. Dadako na po tayo sa pagtawag sa pangalan na makagawad. Ginoong kalihim, pakibanggit po niyo isa ang pangalan na makagawad. Iginagalang Rondelio Dunesa, Narito po. iginagalang Alan Tolentino, Narito po. iginagalang Mark Anthony Toledo, Narito po. iginagalang Ferdinand Amutan, Narito po. iginagalang Perpetuo de Singanyo, Narito po. iginagalang Catherine Terona, Narito po. iginagalang Luciano de Jesus Jr., Dito po. iginagalang Nestor Patawe, Narito po, iginagalang Domingo Ortega, iginagalang Anlin Bation. Narito po. Meron po tayong siyam na konsehal na kasama ngayon sa ating pagpupulong. Sa pagpapatibay ng ating kalihim na kasapatan ng ating bilang, ay formal na po nating binubuksan ang ikalabindalawang karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan ng Silang Cavite. Dadako na po tayo sa pagbasa at pagpapatibay ng katitikan ng nakaraang pagpupulong. Ano po ang mungkahi ng tagapamuno ng lupon ng mga patakaran at lituntunin? Nangungulong pinuno, iminumukahi ko po na ipagpaliban ng pagbasa ng katitikan na ikalabingsa na karaniwang pulong ng Sangguniang Bayan sa pamamagitan ng telekomunikasyon sa munisipalidad ng Silang Cavite noong Marso 18, 2020 na binubuo ng 9 na pahina. Pinangalawahan ng Pangulo ng Sangguniang Kabataan, Anlin Bation, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyari magtaas po ng kanang-kanang kamay. Ang lahat po ng konsehal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman ay pinagpapaliban natin ang pagbasa ng katitikan ng nakaraang pagpupulong. Magkaganon din po, nangungulong pinuno, iminumungkahi rin po ng inyong lingkod na tanggapin at pagtibayin ang katitikan na ikalabingsa na karaniwang pulong ng Sangguniang Bayan sa pamamagitan ng telekomunikasyon sa munisipalidad ng Silang Cavite noong Marso 18, 2020 na binubuo ng 9 na pahina. Pinangalawahan ng ating konsehala Catherine Terona, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyari magtaas po ng kanang-kanang kamay. Ang lahat po ng konsehal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman po ay pinagtitibay natin ang katitikan ng nakaraang pagpupulong. Dadako na po tayo sa panahon ng malayang pagtatalumpati. Meron ho bang nais magbigay ng opinyon o kuro-kuro ukol sa kagalingang bayan? Ang Pangulo ng Sangguniang Kabataan, Anlin Bation. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Siyempre po, sa pamumuno po ng ating butihing Vice Mayor, Aiden Paul Belamide, at sa ating pong mga konsehal ng bayan. So, sa panahon po ito na may kalamidad po tayong hinaharap,
Ako lang po ay nagpapabot ng taos-pusong pasasalamat po sa ating mga frontliners sa bawat barangay, sa pangunguna po ng ating mga barangay captains and SK chairman na talaga pong duty sa pang-araw-araw para po masiguro na ang bawat isa po ay nasa kanilang mga tahanan at ginagawa po ang kanilang makakaya para po proteksyonan ang bawat barangay. So, sa atin naman pong mga kababayan, tayo lang po ay patuloy na maghintay at magbigay pa po ng mahabang pasensya dahil ginagawa po ng mga ating mga lingkod bayan, lingkod barangay, ang kanila pong makakaya para po makatulong at maabutan po tayo ng konting pagkain o kung ano man pong tulong ang maibibigay. So, sa lahat po ng ating barangay officials, SK officials, pinapaabot ko po ang appreciation po para sa inyong mga gawain. Yun lamang po. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa lahat ng mga frontliners, sa ang barangay, sa ang kapitaan, sa ating mga halang bayan na tumutulong sa ating mga bayan ngayong panahon ng kagipitan. Ang ating ginagala na Konsal Ronilo Donesa. Wala eh. Wala. Hello. Narinig niyo po? Opo. Nangulong Pinuno at sa ating mga kasamahan, magandang umaga po sa inyo. Pinararating po ng mga ilang kapitan sa atin kasi napakaraming reklamo ang kanilang natatanggap na sila yan nagbibigay na parang kulang pa at talagang makikita nyo naman sa mga social media kung paano batikusin ang mga natutungkulan sa barangay at sa ating bayan. Tinatanong po nila kung ano po ang malinaw na polisiya ng ating pamahalaan at po sa pagbibigay ng mga relief goods kasi marami pa huro barangay ay hindi po naaabutan ng galing po sa ating bayan at sinasabi po nila na ang kanila pong pondo ay halos pang isang bigayan lang. Kung aabot po ito ng papaano po naman ng kanilang gagawin kung sila po ay naghahanapan na ng kanilang mga kabarangay. Yun lang po at maraming salamat ng Pangulong Pinoy. Maraming salamat po. Totoo po iyan. Tayo po ay pinapahalagahan po natin ang ibibigay, tinutulong ng ating mga barangay. At tayo rin po ay nasasaktan sa nagiging batikos ng ating mga mamamayan sa kanila. May ilang mga batikos katulad po ng may katagalan o kaya naman ay hindi ganong karami ang ibibigay ng ating barangay. Ipaalala po natin na may mga barangay po na lukhang malalaki katulad po ng Old Bulihan at ng Barangay Kaong. Sa Barangay Kaong, lahat ng bahay ay kanilang bibigyan. 2,000 bahay. Kaya ang kakailanganin po nilang bigas ay 100 sakong bigas. Ay hindi naman po ganong kadaling pumili at mag-impact ng bigas. Kaya po natagalan ng kaunti ang Barangay Kaong. Pero ang balita ko po kahapon ay nakapagbigay na rin po sila sa kanilang mga kababayan. Kaya po yung ganito ay paliwanag po natin sa ating mga kababayan na kung natatagalan man ang ating barangay ay dahil sa may kalakihan ang ating barangay at hindi ganong karami ang volunteers na mayroon tayo. Sa ikalawang katanungan naman po na po ang tulong na mibibigay ng pamahalang bayan, ang usapan po ng ating punong bayan ay magkakaloob po ang pamahalang bayan po ng silang ng pagkain sa mga lubhang nangangailangan. Nais po nating pagkalooban ng tulong ang lahat ng ating mamamayan. Subalit ang ating populasyon ay umaabot na po sa humigit kumulang na 300,000. Ang kapasidad po ang ating bayan, bigyan po ng tulong ang lahat ng ating mamamayan o ang buong 3,000 residente ng ating bayan. Kaya po katulad po ng ibang pamahalaang bayan, gagawin po ng ating pamahalaang bayan ang kakalooban lamang ay ang mga lubhang nangangailangan. Sino-sino po ang mga lubhang nangangailangan? Bati po sa pahulugan ng DSWD, ito po ang mga sumusunod. Una, PUV drivers. Drivers ng tricycle, ng jeep, at ng bus. Ikalawa, construction workers. Ikatlo, minimum wage earners o yung mga naghahanap buhay
o nagtatrabaho na ang sweldo o ang kita ay mababa o maabot lamang sa 373 pesos. Ikaapat, yung mga household na ang pinuno ay PWD at senior citizens. Ikalima, yung mga nagtatrabaho sa industriya ng turismo, katulad na nagtatrabaho sa hotel, motel, parke, beach, at golf course, at restaurant. Bibigyan din po natin ng tulong ang yun pong mga nangungupahan sa bukid, mga landless farm workers at iba pa pong nagtatrabaho sa bukid. Ang ginawa po natin, natasan po natin ng ating punong bayan ang lahat po ng mga barangay na magsumite ng listahan ng mga tao na nabibilang sa kategoryang yon at ang iba po nangangailangan na hindi nabilang sa kategoryang yon. Isusumiti po nila iyon ngayon hanggang bukas at naniniwala po tayo, maasa po tayo na sa susunod na araw ngayong linggo ay makapagsisimula na po tayo mag-distribute ng relief pack sa mga kapitan para ibigay po nila sa kanilang mamamayan. Bye. Ang ating ginagala na Consalusano de Jesus Jr. Maraming salamat po, Nangungulong Pinuno, at isang magandang umaga po sa lahat. Ang ating pong speech may kaugnayan yung tinalakay. Ano po? Sa panahon po ngayon, yung iiral na ang iba't ibang preventive measures ng ating national, provincial, and local government. Ano po? At ito na nga po yung enhanced community quarantine, ang isolation ng mga iba't ibang barangay, ng munisipalidad at ng mga syudad. At ngayon nga po ay natin ang liquor ban, ay pinagbabawal ang benta, pag-inom. Ano po? At ngayon nga rin po ay umiikot din ang curfew from 8 p.m. to 5 a.m. Pero ang tanong po natin, anong tagal po ito? At sa pangyayari po na ito, napakarami po nating kababayan na umaangal. Marami nagre-reklamo. Hindi nila iniisip ang mga preventive measures ay para sa kanila. Ano po? Pero karamihan po ng mga nireklamo nila ay ang kakulangan din ng mga supplies. Ano, paano po natin masusustain ang assistance na ibinibigay ng lokal na pamahalaan sa kanila. Nangungulong Pinuno, sa mga ginagawa po ito, ang direktang tinatahan po yan ay ang mga pangkaraniwang gagawa. Ano po? Ito po yun yung mga binanggit nyo kanina, tricycle driver, jeepney drivers, factory workers, even yung mga repatriated na OFW, ano? At iba pa. So ito po yung sinasabi na kung baga hindi sila kakain, hindi sila kikita ngayon. Ano po? Napakalaki po ng silang. Katulad nga po ng sinabi nyo, more or less, ang ating population sa ngayon ay nasa 300,000. Tayo po ay mayroong calamity fund. Ano po? Pero ang tanong, kaya po kaya sustain bibigay natin sa ating mga mamamayan. Tayo po kaya, Pangulong Pinuno, ay merong maasahang suporta from the provincial and national government. Ang ganon, tulong po sa mga programa na ginagawa ng ating mahal na mayor sa pagbigay ng tulong sa mga ating kababayan. Yun lang po, Pangulong Pinuno. Napakaganda po ng ating talakayan. Kanina ang pinanggit ni Consel Ronnie ay ang tulong mula sa barangay. Ang ipaniliwanag ko ay tulong mula sa bayan. Ang itinatanong ni Consel June ay ang tulong mula sa lalawigan at mula sa pambansang pamahalaan. Sa pagkakaalam ko po, ang pamahalang panlalawigan ay magbibigay ng tulong sa mga 4Ps at listahanan. Hindi ko nabanggit na po, pero kasama din po pala sa bibigyan po natin na indigent ay yung mga 4Ps at listahanan. Pero maliban po sa ibibigay ng pamahalaang bayan, magbibigay din po ng tulong sa kanila ang pamahalang palalawigan. Ang sabi din po ng ating DSWD ay magbibigay din daw po ng tulong ang National DSWD sa bawat bayan. Ngayon po, ang ating input dito ay hindi pa rin sasapat, no?
kung tatagal po ito ng isang buwan o baka higit pa, hindi pa rin po sasapat ang mga tulong na ito. Kaya po ang ating suggestion sa ating mga barangay at sa iba pang mga opisyal ay kung makakahingi po tayo ng tulong sa mga private citizens, so para o kaya naman ay maging sa simbahan para may pandagdag na ibigay sa ating mga residente. Halimbawa po sa aming barangay, sa Okuno, ay nakatanggap po sila ng tulong mula sa malapit silang barangay. Ang Puoktos naman po ay nakatanggap ng 6 na sakong bigas mula po sa aming simbahan. Ito po ay panahon ng pagtutulong-tulong. So kung alaman po ang ideya po natin para maparami po ang maibibigay natin sa mga puspalad, ay sabihan niyo po ako, sabihan niyo po ang bawat isa para may parating po natin sa kinauukulan. Meron po hubang nais salita? Kung ang ating ginagala na konsihal, Ferdinand Namutan. Salamat po, Nangungulong Pinuno. Magandang umaga po sa atin lahat, sa mga kasama kong konsyal. Pinarating lang po natin mga senior citizen na baka daw po sila matulungan na makakuha raw po sila ng social pension dahil halos mahigit pa po sa kalahati ang hindi pa po nakakatanggap ng social pension noong pa po 2019, noong pa po 1 taon. Nakapagbigay na raw po ng first batch, pero yun daw pong second batch ay hanggang ngayon hindi pa raw po na ibibigay. Inulit ko po, nahingi po sila ng tulong kung paano daw po na makukuha ang nasa social pension dahil ngayon daw po nila ngayon kailangan at alam naman po natin na talaga pong mga senior citizen ang malimit pong tatamaan ng nasa pong virus. Kaya po nakikusap po sila na gawaan daw po ng paraan na matanggap na raw po nila ang social pension umpisa pa raw po noong 2019. Salamat po. Consel Ferdy? Yes. Okay, opo. Ano po ang maitutugon ng pinuno ng grupo ng mga natatanda sa binanggit ng ating iginagala na konsehal? Ano po ang maitutugon ng pinuno ng grupo ng nakatatanda sa tinura ng ating ginagala na konsehal? Chairman. Vice, samantalin ko na rin po. Sige po, mari po kayo magpatuloy. Vice, samantalin ko hanggat wala pa naman po si Consi Alan. Pinarating po ng ating mga mahal na senior citizen na baka na naman daw po sila pwedeng makahingi ng mga vitamins sa kanilang mga barangay. At nagtatong din po sila kung baka daw po meron po ba daw silang makukuha kaunting tulong o ayuda para sa kanilang sarili bukod sa binibigay po ng mga barangay sa kanilang mga mamamayan. Ibig po sabihin, bukod po na ayuda sa mga senior citizens, so meron lang naman daw po. At lalo na po yung vitamins na nire-request po nila. Salamat po. Sa akin pong pagkakaalam, ang pamahalang bayan ay magbibigay po ng tulong sa lahat ng mga household o pamilya na ang pinuno ay senior citizen o kaya naman ay person with disability. Hindi po lahat ng senior citizen na mabibigyan, pero basta po sila ay pamilya na ang pinuno ay senior citizen, ang household head ay senior citizen, sila po ay mapagbibigyan. Ang pagkakaalam ko din po, nakausap ko na po ang ating pong DSWD head, Roda Bautista, ito na pong ating Konsel Alan Tolentino. Ano po ang maitutugon ng ating pong konsehal sa tinura ng ating ginagala ng Konsel Ferdy Amutan? Tama po kayo, Nangungulong Pinuno, at ang ating pong konsehal ng bayan na nilalapit din po sa kanya ng ating mga kababayan na mga senior citizen po. Ang inyong pong lingkod ay isa rin po sa nilalapitan bilang ako po ang committee chairman ng citizen po. Mas lalong gusto ko po na talaga po sila ay mabigyan. Lalo na rin po ang ating pamahalaang bayan. Sa akin po pagkakaalam at ipinaliliwanag po ng ating DSWD na si Ate Roda po,
naghihintay po ng second batch na manggagaling po sa ating nasyonal na ibababa po sa ating pamahalaang bayan. At yung po mga second batch po, ay meron po mga listahan na makakap. Kaya lang po, ay di sa kagustuhan ko rin po na maaksyonan, ito po ang pondong ito ay manggagaling po sa ating nasyonal na ibababa po sa ating pamahalang bayan. Pero sa lalo madaling panahon po, ay yun po yung ating inaasikaso po para po maibigay doon po sa mga hindi nakakatanggap na second batch. Na po ang aking ipaparating po sa ating mga minamahal na kababayan ng mga senior citizen po. Marami pong salamat. Meron po bang nais magpahayag ng kanilang opinion? Kung wala na, dadako na po tayo sa mga paksang tatalaka. Ang ating ginagala na Konsehal Alan Tolentino. Maraming salamat po sa ating nangungulong pinuno, sa aking mga kasamahang konsehal ng bayan, at ating mga kababayan sa bayan ng Silang, at sa lahat po. Tayo po ay sama-sama manalangin araw at gabi para labanan po natin ang ating pong sakuna, ang mga dumadapong sakit sa mga tao. Tayo po ay manalangin at isa po itong makakatulong ang tayo po ay tumawag sa Panginoon Diyos. At tayo po ay maging disiplina rin po sa ating sarili, sa ating mga kababayan. Huwag po tayong aalis ng bahay kung hindi lang po kailangan na tayo po ay bibili ng pagkain, gamot, at kung maaari po, maging malinis din po tayo sa ating sarili at sa ating pamamahay. At umiwas din po tayo sa mga tao makakausap po natin na may lalapit pong hihingi ng tulong sa ating bahay. At ito po ay isang makakatulong sa ating sarili upang labanan po natin ang ating mga dumadapong sakit dito sa ating buong mundo. Yun lang po at maraming salamat po. Maraming salamat po. Ang tinura na ating inagalan na Konsehal. Magdasal tayo sa Panginoon, manatili sa bahay kung wala rin lamang mahalagang gagawin sa labas. Ano po, mayroon po ba nais magpayag ng opinion na ating inagalan ng Konsehal Mark Anthony Toledo? Maraming po salamat, Nangulong Pinuno. Isang po sa ating lahat. Dito pong nakaraang linggo ay tayo po ay talagang nanibago dito sa lockdown na to at aminado po tayo mahirap po mag-adjust do sa ating mga nakagawiang mga gawain bukod sa ating mga hanap buhay. Ganoon na rin po sa pang-araw-araw nating pangangailangan. Partikular na po yung ating makakain dahil mahirap din mamalengke o mamili sa ating mga pamilihan dahil pinapahirap pa rin po natin yung social distancing at hindi po pinapayagan yung ika nga po ay maramihang pamimili lalo higit sa mga palengke At nagkakaroon din po ng ika nga ay mga panic buying na kung saan ay minsan pagpunta natin sa isang pamilihan ay kapos na po at wala na tayo halos mabili. Tayo po ay nakipag-ugnayan sa pamunuan po ng ating pamahalaang bayan sa pangunguna po ni Ate Day Poblete sa ating tanggapan ng agrikultura at hinihikayat po natin yung pagtatanim po sa ating mga backyard, maging sa mga maliliit na paso at mga plastic na pwedeng o banyera na pwede natin gawing taniman basta may lupa lamang po. Na kung saan may mga gulay po tayong i-distribute sa ating mga kababayan sa mga barangay, hinihikayat po natin yung pagtatanim dahil hindi po natin alam kung ito po ay tatagal ng isang buwan o maaring madagdagan pa po ng isa pang buwan. So alam natin na yung supply talaga ng pagkain ay medyo mahirap sa panahon ngayon. Kaya po meron po tayong mga post sa Facebook na kung saan pinakita po natin, nilagay po natin doon, nilagay po ng inyong lingkod kung sino po yung mga contact person para po sa pwedeng hingaan natin ng mga yung mga seeds o ito po yung mga pampunla ng mga gulay katulad po ng okra, sitaw,
petsa, yung mga madali pong anihin, ano po, na ilang araw, ilang buwan ay maaani na. Ito po ay pangmadali ang pagkukunan natin ng ating ika nga ay pwede natin pagkain sa mga darating na araw. Kaya hinihikayat po ating mga kababayan na huwag po nating sayangin ng panahon dahil po yung lumilipas na araw ay pwede po nating gamitin, maitanim na po at para pagdating ng araw, ilang linggo, ilang buwan ay meron po tayong aanihin na pagkain. Yun lamang po ang aking panawagan sa ating mga kababayan. Gamitin po natin ang ating mga lupain sa mga bakuran upang ito po ay ating pagtamnan. Yun lamang po at maraming po salamat. Sasalita si Vice walang sound. Boss, wala. Boss walang sound. Wala. Ulitin ko po ang sinabi ko po, no, tama po yung tinura nating ginagalan na konsehal, ang ating pong pamalang bayan, ang DA, sa pamamagitan nating konsehal at ating pinuno, Adela Poblete, ay nagbibigay ng mga buto na maaaring itanim ng ating mga kababayan. Alam po ninyo, mga minamahal at ginagalang na membro ng kapulungan, may isa pong nagpadala sa akin na message sa Facebook na taga Kasuyan at siya po ay nagpapasalamat sa ibinigay na buto. At sa katunayan po ay nagsisimula na raw po silang magtanim. Hindi man tutubo ito agad-agad, pero ito po ay una, meron silang pagkakaabalahan, no? Ikalawa, pagkatapos ilang buwan ay mapakikinabangan na po nila po ito. Meron po bang nais magsalita? Ginagalang Ang ating ginagalang si Alfred Yamutan. Salamat po. Dinadagdag ko na rin po siguro sa ating mga mamamayan na yung, siyempre, uso nga po ngayon ang enhanced quarantine ngayon po sa ating bayan, din po sa buong mundo nga pala. Siguro po yung po mga taong nagtatago sa bahay, yung po mga ayaw po lumabas, siguro po kailangan po natin mag-exercise kahit sa loob ng bahay. Kasi kung di nga po tayo mamatay sa virus, baka po sa atake sa puso tayo po Kaya nga po sabi nga po natin, galaw-galaw para humaba ang buhay. Salamat po. Marami pong salamat. Galaw-galaw para humaba ang buhay. Meron po bang nais magsalita? Ang ginagalang na Konsehal Nestor Patawe. Magandang umaga po sa ating lahat. Well, kahapon po, mayroon po napanood sa Facebook regarding po sa ating market. Marami po nakapila sa ating market. Pero lapit po kami ng ating administrative market na humihiling po ang ating admin ng karagdagang sa PNP para po iwasan po natin ang gulo na nangyari sa market. Kasi po, alam niyo po, na rin po dumaan na tayo po ay natin lahat kaya po dumagsak ang mga mamimili sa ating market. Pinaabot lang ating kung nangyayari po muli ang ganong karaming tao na mamimili sa ating market, humihingi po sila ng karagdagan po. Lamang po. Wala ko naintindihan. Marami pong salamat sa tinura ng ating ginagalang na Konsehal Nestor Patawe. Ang kanya po pinanggit ay ito po. Nagkaroon po tayo ng problema sa palengke kahapon dahil dumagsa ang tao, kulang ang empleyado ng ating market administration. Tama po ba? Okay. Ngayon po, ang ginawa po ng ating bayan, kasama po na yung lingkod, ay nakipagpulong sa ating market administrator kahapon, kasama po ng ilang mga pinuno sa palengke, sa wet section, sa grocery, sa rice, etc. Ito po ang ating pong napag-usapan. Una po ay binuo po natin ang sistema sa ating palengke. Ininis po natin ang sistema na pinesent ng ating market administrator at tiniyak po natin ang ilan po talaga ang kailangang personnel. At ang personnel na kailangan po niya 56,
maliban sa 6 na pulis. Ang punong bayan na po ang tumiyak na magdagdag po ng personnel mula po sa mga empleyado na hindi natin pinapapasok sa munisipyo. At sa nandito po makikipag-usap sa ating PNP para makapagbigay ng pulis sa ating PNP. Ikalawa, pag-usapan din po natin ng ating bayan na magkakaroon po tayo ng mobile market. Ang gagawin po natin, ang mga kooperatiba yung pagpunta ng gulay, karne at isda ay aakit natin sa isang barangay. Halimbawa, may isang co-op na gusto magtinda, ilalagay natin po sa Lalaan Dos. At sila po ang magtitinda sa Lalaan Dos. Ganun po ang gagawin natin sa lahat ng mga nayon, kabilang ang kabutan. Ito po yung kinauuna po natin ginawa sa Puok. Kumuha po tayo ng mamumuhunan at simula po noong nakaraang linggo ay nagtitinda na po siya dito sa ating barangay. Maliban po dito ay magtatakla po tayo ng panibagong market schedule para sa kabatiran. Bibigyan po natin ng schedule ang bawat barangay. Halimbawa, ang Barangay Biga ay sa ganitong araw lamang sila mamamalengke. I-spread out po natin ang 64 barangays maliban sa Bulihan kasi meron na silang palengke sa 6 na araw na bukas ang palengke. Sa ganoong paraan, nagdagdag tayo ng tao, nagkaroon tayo ng schedule ng barangay sa palengke, nagkaroon tayo ng mobile market. Inaasahan na po natin na higit na magiging organisado ang ating sistema, mapabawasan na po ang tao sa palengke, mananatili ang mga tao sa kanilang barangay at bahay, at hindi na po tayo makakatanggap ng wala bayan. Meron po ba natin kung wala na, dadako na po tayo sa nakatakdang gawain. Kaya ang kaligit, ano-ano po ang mga nakatakdang gawain sa ating pagpupulong? Sa mga nakatakdang gawain sa umagang ito, dumako po tayo sa letrang A, panukalang kautusan. Panukalang kautusan bilang Poblete Bilamide Kasyam, serye 2020, isinulong ni Ginagalang Domingo V. Ortega, tagapamuno Lupon na may kinalaman sa barangay. Isang kautusang nagpapatibay sa Provincial Ordinance Number 217-2020, an ordinance prohibiting the selling and consumption of beer, liquor, and alcoholic beverages of any kind in the province of Cavite during the enhanced community quarantine and providing penalties for violation thereof. Tinatalaga po natin sa lupong may kinalaman sa barangay. Wala na po tayo nakakala sa unang pagbasa. Ganon, kung ganon, dadako na po tayo sa mga nakatakdang gawain. Ano-ano po ang nakatakdang gawain sa ating pagpupulong? Sa mga nakatakdang gawain, dumako po tayo sa letrang ba, gawain para sa araw na ito. Una, panukalang kapasihan bilang Poblete Bilamide Ka-15, serye 2020, isinulong ni Ginagalang Perpetuo Disinganyo, tagapamuno Lupon sa Palaro at Pangkasiyahan. Isang kapasihan nagpapahayag na walang pagtutol sa aplikasyon ng Total Game Zone Extreme Incorporated, isang korporasyong nakarehistro sa Komisyon sa mga Panagot at Palitan, Securities and Exchange Commission, na makapagpatakbo at mapamahalaan ang ibingo ng korporasyon sa libangan at palaro ng Pilipinas o PAGPOR. Inaatasan po natin ang ating kalihim na basahin ang katawan ng naturang panukala. Sapagkat ang Total Game Zone Extreme Incorporated, isang korporasyon na nakarehistro sa Komisyon ng mga Patnugot at Palitan ay nagharap ng mga dokumento ukol sa pagpapatakbo ng isang istasyon na nakakumpong sa Barangay Buho, Silang, Cavite. Sapagkat noong ika-7 ng Pebrero 2020 ay nakatanggap na namang kalihiman ng Sangguniang Bayan ng Silang mula kay Binibining Marlene Villanueva, kinatawan ng Total Game Zone Extreme Incorporated, na humihiling ng isang kapasyahan ng walang pagtutok mula sa Sangguniang Bayan
upang sila ay makapagpanibago ng lisensya mula sa korporasyon sa libangan at palaro ng Pilipinas. Sapagkat ang Total Games Extreme Incorporated ay binigyan ng korporasyon at palaro ng Pilipinas ng gaming license number 15-069 noong ikawalo ng anim na may visa hanggang ikalabintatlo ng Abril 2018. Sapagkat ang sangguniang barangay ng Buho ay nagpatibay ng isang kapasyahan ng walang pagtutol sa operasyon ng e-bingo na pinamamahalaan ng Total Game Zone Extreme Incorporated sa kanilang barangay noong ika-29 ng Oktubre 2018. Sapagkat isinasalang-alang ng pamahalaang bayan silang ang anumang uri ng sugal na makakasama sa interes ng mga mamamayan. Ganun pa man, mayroong mga pambansang batas at kautusan na nagpapahintulot ng operasyon ng ilang mga uri ng sugal, bagay na hindi mapapasubalian ng lokal na pamahalaan. Kahit legal ang mga sugal ito, nararapat pa rin itong sumailalim sa regulasyon ng lokal na pamahalaan. Sapagkat Section 447 ng Batas Republika 7160 o ang Kodigo ng Lokal na Pamahalaan ng 1991, ang Sangguniang Bayan ay may kapangyarihang magtakda ng regulasyon sa negosyo o profesyon na ang lisensya sa nabanggit na negosyo, trabaho o profesyon ay maaaring ipagkaloob o bawiin. Kung kaya sa mungkahin ng nagalang perpetuo disenganyo ay ipinasya gaya ng dito ay ginagpapasya na magpasa ng isang kapasyahang nagpapasya ng walang pagtutol sa aplikasyon ng Total Game Zone Extreme Incorporated, isang korporasyong nakarehistro sa Komisyon ng mga at Palita na makapagpatakbo at mapamahalaan ng e-bingo ng korporasyon sa libangan at palaro ng Pilipinas. Pinagpasyahan pa na ang Sangguniang Bayan ay may karapatang ipawalang bisa ang kapasyahang ito at ipabawi ang lisensya at kapahintulutan na ibinigay sa pamahayag ng silang ng pamahayang bayan ng silang sa Total Game Zone Extreme Incorporated. Sakaling ito ay may nilabag na umiiral na batas, kautusan at mga patakaran ng pamahalaan. Pinagpasyahan din na bigyan ng CP ng kapasyahang ito ang lahat ng kinaukulang ahensya, tanggapan o individual na may interes sa operasyon ng e-bingo na mamahalaan at pinatatakbo ng Total Game Zone Extreme Incorporated para sa kanilang impormasyon at gabay. Lagda, iginagalang perpetuo disenganyo, tagapamuno, lupon, at ang kasiyahan. Salamat po. Ngayon naman ay binibigay na po natin ang hapag sa tagapagsulong ng panukala para sa kanyang talumpati. Magandang umaga po sa ating lahat, mga pinuno, doon din po sa ating mga kasama sa sanggunian. Ang Total Game Zone Extreme Incorporated, isang korporasyon na nakarehistro sa Komisyon sa Panagot at Palitan, ay humihiling sa Sangguniang Bayan na sila ay mabigyan ng isang kapasyahan ng walang pagtutol. Kaugnay nito, sila ay nagharap ng mga dokumento ukol sa pagpapatakbo ng isang istasyon ng e-bingo na matatagpuan sa Barangay Buho, Silang Cavite. Ang Total Game Zone Extreme Incorporated ay binigyan ng korporasyon sa libangan ng palaro sa Pilipinas ng gaming license number 15-069 noong ikawalo ng Marso 2016 na may bisa hanggang ikalabintatlo ng Abril 2018. Pagkatapos ng bisang kahintulot sa kanila ng tagko ay patuloy pa din sila nag-ooperate hanggang sa kasalukuyan. Para maging maayos ang operasyon ng e-bingo ng Total Game Zone Extreme Incorporated, kinakailangan na nila
ay humingi muli ng authority to operate mula sa korporasyon sa libangan at palaro sa Pilipinas. At isa sa rekisito ay ang kapasihan na walang pagtutol ng Sangguniang Bayan. Malaki ang inaambag ng Ibingo sa komunidad na pinagtatayuan ito sapagkat makapagbibigay ito ng trabaho sa ilan nating mamamayan at nagpapasigla din ito ng aktibidad ng negosyo ng mga kalapit nito bukod pa sa ambag na naibibigay ng PAGCOR sa ating munisipalidad. Kaya hinihiling ko sa ating mga kasamahan na pagtibayin po natin ang aking panukalang kapasihan bilang Poblete Bilamide -015, isang kapasihang nagpapahayag ng walang pagtutol sa aplikasyon Total Game Zone Extreme Incorporated, isang korporasyon na nakarehistro sa komisyon sa mga panagot at palitan na makapagpatakbo at makapamahala ang Ibingo ng korporasyon sa libangan at palaro ng Pilipinas. Marami pong salamat. Bubuksan na po natin ang hapag sa talakayan. Meron po bang nais magpahayag ng opinyon? Laano po yung kahilang sa pagsulong ng panukala? Minamakahin ko po na pagtibayin natin ang resolution Poblete Bilamide -015-20 Total Game Zone Ibingo Buho. Pinangalawahan, iginagalang na Konsehal Ronnie Lodonesa, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang kahi ay mangyari magtaas po ng kanang kamay. Ang lahat po ng konsyal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman po ay pinagtitibay natin ng naturang panukala. Meron po ba tayo nakatakdang gawain, Ginong Kalihim? Wala na po tayo nakatala sa mga nakatakdang gawain. Ganun pa man, may mungkahi ang lupong may kinalaman sa barangay. Salamat po. Bilang wala po ang lupon na namumuno sa lupon ng may kinalam sa barangay. Ako po ang pangalawang namumuno. Minumungkahi ko po na talakayin po natin ang panukalang kautusan bilang BP-009, isang kautusang nagpapatibay sa Provincial Ordinance number 217/2020, an ordinance prohibiting the selling and consumption of beer, liquor, and alcohol beverages of any kind in the province of Cavite during the enhanced community warranty and providing penalties for violation thereof. Salamat po. Dahil sinimukay ko po. Nililis mo na natin. May mungkahi ang ating ginagala na Konsehal Ronnie Lodonesa na ilihis ang ating mga lituntunin. Pinangalawahan, iginagala na Konsehal Luciano John de Jesus ang lahat ng sumasang-ayon ay mangyari magtaas po ng kanang kamay. Ang lahat po ng konsyal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya nililis po natin mga lituntunin upang bigyan daan ang panukalang binagit ng ating ginagala na Konsehal Ferdinand Umutan. Ngayon naman po ay ibinibigay na po natin ang hapag sa tagapagsulong ng panukala para sa kanyang talumpati. Salamat po muli. Alam naman po natin na pinairal po natin ngayon ang Enhanced Community Warranty para po maiwasan natin ang nasabing sakit. At pinairal din po natin ang social distancing para maiwasan na tayo ay mahawa o makahawa sa nasabing sakit. Kaya nga po, alam naman po natin, kaya po dapat nga po nating ipagbabawal ngayon ang pagbebenta at pag-inom na nasabing mga alak. Dahil alam naman po natin na dito po sa nasabing inumin, ay ito po ay nabubuo ng kalimitan isang grupo o na maraming tao. At dito po napagkalaki posibilidad
na makahawa o makahawa po tayo. Kaya po sabi nga po natin, para po tayo makaiwas sa nasabing sakit, tama po na ating pong pairalin ang ipagbawal ang pagbebenta at uminom na nasabing alak. Salamat po. Marami pong salamat. Dadako na po tayo sa talakayan. Meron ho bang nais magbigay ng katanungan? Kung wala, ano po mungkahi ng tagapagsulong ng panukala? Minumungkahi ko po sa aking mga kasamahan na ating pong pagtibayin at ipasa ang panukalang kautusan bilang BP-009. Salamat po. Pinangalawahan ay ginagala na konsehala, Catherine Tirona, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyari magtaas po ng kanang kamay. Ang lahat po ng konsyale, nagtaas ng kanilang Kaya kanang naman pinagtitibay po natin ang panukalang kautusan bilang Poblete Belamide, Kasyap. Meron pa ho bang nais magmungkahi? Nung walang pinuno, Ang ating ginagala na konsehal, Ronnie Lodonesa. yan po nga pong ipinasang kautusan. Ano po, yan po nangangahulugan na bawal po ang pagbili at saka benta ng alak po sa lahat ng mayan na sakop ng bayan ng Silang at ng Cavite po. Tama po, opo. Ito lang, para po sa kaalaman din ng mga ating mga mamayan. May mga parusa po ito ano po, na ating pong ipatutupad din. Tama po. Meron po. Sa bahay. Paglilinaw lang po. Wala pong exception yan kahit po na sangguniang bayan. Tama po yun, no? Ang ginawa po natin ay pinagtibay lang po natin ang provincial ordinance na akta ng ating kababayan, si Board Member Francisco Paulo Crisostomo. Ang ginawa lang po natin dito ay i-localize po natin yung penalty para yung penalty ay mapapapunta sa pamahalaang bayan, sa pamahalaang lalawigan. At ganun din, tinanggal natin yung penalty clause para matulungan natin ang ating tulungan na ma-digest at mabawasan yung mga paring maging bangko. Tama po kayo, no? Ito po ipatutupad natin sa buong bayan. Bawal po ang pagbenta at minom ng alak. So sa mga tindahan, bawal magbenta. Sa mga manginginom, bawal. Para po sa kabatiran ng lahat, meron po rin negative reaction. Sabi ko ng mga iba ay bakit ay pagkabawal ay namatay nga rin yung virus ng alak. Pero susunod sa pamamagitan. Meron po bang nais magbungkahi? Ano po ang karagdagang mungkahi ng lupo na may kinalaman sa barangay? Siguro po, ating pong sundin ang nasabi pong panukalang kautusan bilang BP-009 para po, hindi lang po ito para po sa ating sarili, kundi sa ating pong pamilya at saka po sa ating pong bayan. Kaya po minumungkahi ko po na ating pong pagtibayin sa ikatlong pagbasa ang nasabi pong panukalang kautusan. Salamat po. Salamat din po. Pinangalawahan ay ginagalang na konsehal Luciano De Jesus Jr. Ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyari magtaas po ng kanang kamay. Ang lahat po ng konsyale, nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman po ipinagtitibay natin ang panukalang kautusan bilang Poblete Belamide, Ikasyam. May mungkahi pa po bang ating makasamahan? Ibalik. Wala na po. Ating ginagala na Konsal Ronnie Lodonesa. Nang walang pinuno, yaman din lang po ako nagmungkahi na ilihis ang ating pagpupulong. Kaya po muli, minumungkahi po ng inyong lingkod na ibalik sa kaayusan ng ating pagpupulong. Pinangalawahan ay ginagalang na Konsal Alan Tolentino, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyari magtaas po ng kanang kamay. Ang lahat po ng konsyale, nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman po, ibinabalik na po natin ang ating malituntunin. Dadako na po tayo sa patalastas. Meron ho bang nais magpatalastas? Ang ating ginagala na Pangulo ng Sangguniang Kabataan, Anlin Bation. Maraming salamat po, Nangungulong Pinuno.
Isa lamang pong paalala po ulit sa atin pong mga mamamayan, lalong-lalo na po sa mga kabataan, na pinapatupad na po ngayon ng lahat ng barangay ang ating pong curfew pagdating po ng alas 8 hanggang alas 5 ng umaga. So sana po, yun na po, lalong-lalo na sa mga kabataan, hindi po biro ang or hindi po natin dapat i-take na easy po itong mga to, dahil hindi lamang po ito para sa kapakanan ng bawat pamilya, kundi po para sa sarili na rin po ng bawat isa, dahil iniiwasan nga po natin na magkaroon po ng paghawa-hawa pa or magkaroon po ng sakit ang kung sino man. So sana po sa atin pong mga mamamayan ay patuloy po tayong sumunod sa mga tungkulin na binibigay po sa atin. So, stay at home lang po tayo, at kung wala naman po tayong kailangan talagang or official business sa labas, ay manatili po tayo sa ating mga tahanan. Salamat po. Salamat po. Kung wala na pong katalastasan o pumungkahin ng tagapamuno ng lupon ng mga patakaran na tilituntunin. Ang nangungulong pinuno, iyaban din lang po at wala na po tayong pagtatalakayan sa mga oras na ito. Minumukhahi ko po ang pagtindig o ang pagtatapos ng ating pulong. Pinangalawa ni ginagalan na Konsal Alan Tolentino ang lahat ng sumasang-ayon na mangyaring magtaas po ng kanang kamay. Ang lahat po ng konsyal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman po itinitindig na po natin ang ating pagpupulong sa ganap na 10:35 ng umaga. Marami pong salamat. Mabuhay po tayong lahat.